So hello everyone. So this will be the introduction or orientation for air conditioning and ventilation systems. I am Engineer Vicente Flores Esperanza. So our course code is FME20-M. So our subject title is air conditioning and ventilation systems natin. Refrigeration. Then 3 units, 3 hours. Then ano ba yung mga ini-expect natin sa subject na to? Siyempre, yung ating about sa air conditioning. We'll perform air conditioning load calculations. Then we will use the topics in heat transfer, thermodynamics, fluid mechanics, fluid machinery, etc. for air conditioning systems. Magde-design din tayo, pati yung mga standards. Tapos, yun nga, for industrial cyclometry, yung cooling towers and yung ating dryers. Kasi ito yung ating mga module. So, kada chapter may isang module. So, typically, ang nagagawa ko dyan is chapter 1 hanggang chapter 5. Bihira yung chapter 6 pero sana umabot tayo dyan. So, first for the grading system. So, your final grade will be computed as 65% of the major exams plus 35% of the class standing. So, ayan siya, FG. Ngayon, ating ko-compute, ilan ba yung ating exam? So, meron tayong 4 na exam sa subject na to. So, we have preliminary exam, midterm exam, final exam, and comprehensive exam. Thus, lahat yan guys ay naka-raw score. So, to convert raw score to percentage, we will use this formula. Score total number of items times 50 plus 50. So, kapag na-0 ka sa exam, ano ka? 50%. Yan. Then, after ma-convert lahat ng raw score into percentage, kukunin natin yung average ng lahat ng exams. So, yan. Percent prelim, percent midterm, percent final, percent compre exam. Yung compre exam natin, yun yung book-to-book or from start to end ng ating subject. Yan siya. Then, for the class standing naman, ano yung mga components ng ating class standing? So, meron tayong quizzes, 50%, problem sets, 20%, module or notebook, 10%, computer-aided projects, 10%, and attendance, 10%, for a total of 100%. Yung problem sets, ahead kong binibigay yan, tapos 1 month lagi ang palugit ko dyan. Tapos long bond paper po ang ginagamit namin. Doon naman po sa notebook, wala po tayong gagamitin physical notebook. So may bibigay ako sa inyong module. Okay? Ngayon, with regards naman sa module, ang may mga questions sa akin, like, sir, pwede po ba kayong magbigay ng PDF? Hindi po ako nagbibigay ng copy ng PDF kasi inaalagaan ko po yung aking mga materials at ayoko ma-plagiarize. And also, for the computer-aided projects, most likely ang ginagamit dito is Excel. So, meron tayong 2 computer-aided project sa subject na ito. And syempre, yung ating puhunan sa subject na to, attendance, that is 10% for a total of 100%. So, with regards naman sa quiz, meron tayong 3 quiz. Prelim quiz, midterm quiz, and final quiz. Laging nauuna ang quiz bago ang exam. So, lahat yan syempre naka-raw score. Tapos pag-convert natin yung raw score to percentage for any quiz, percent quiz is score over total number of items times 50 plus 50. Yan din. Tapos after makuha lahat ng percent quiz, kukunin natin yung average percent quiz. So, i-divide natin lahat yan ng 3. Sa sum lang natin lahat. Ngayon may mga times, sample, kinulang tayo sa oras, hindi na ako minsan nagpapa-final quiz o ganyan minsan. Pag ganon, if ever na mangyari sa atin yan, so 2 quiz lang tayo, pwede yan divided by 3. Divided by 2 na lang siya. Okay? Then, for the class standing computation, we check if naka-open ba yung mic ko. Yes, naka-open naman. For the class standing computation, yan naman siya. 50% ng average, yung percent yan 20% kung ano score mo sa problem sets, 10% sa notebook, 10% sa computer-aided projects, and 10% sa attendance mo. Pero makuha yan, makuha mo yung final grade mo. Tapos ito yung ating transmutation of grades. Tapos ang passing grade po natin sa subject na to is 3 or 75%. Tapos ano ba yung mga required textbooks and materials? So una, yung refrigeration, yung air conditioning, may Santa Maria, so meron tayong copy yan.
And syempre yung ating steam table. Ito yung pinakagagamitin natin sa pagkuha ng mga properties ng moist air. Especially sa water vapor na portion. Gagamitin natin dyan yung table 1 and table 2. Number 3, yung cyclometric chart, yung mga pinaprint ko kay Stacker or yung kay Santa Maria. Item B1 and item B14, I am not requiring naman you guys. Pero yung refrigerant table, pwedeng gamitin yung kay Stacker or kay Santa Maria. Pero as much as possible, yung kay Stacker yung gamitin nyo, yung pinapaprint ko. Kasi yung kay Santa Maria kasi maliit lang. Pero yung kay Stacker, printed siya. So parehas lang naman yun, parang kinopya lang naman ni Santa Maria yung mga tables ni Stacker. So yun yung gagamitin natin for refrigerant tables. And don't worry, yung refrigerant tables is gagamitin natin sa module 2. I-apply natin yung principles ng refrigeration sa air conditioning. Okay. So yun. Tapos, dapat next meeting, meron na kayong lahat dalang steam table kasi magko-compete na tayo. Ayan, so ano pa yung mga textbooks? Santa Maria, Stacker and Jones, McIntyre and Hutchinson, and CP Aurora. Then, meron tayong mga tinatawag na design handbooks. So, we have the ASHRAE handbook, pwede 2011, 2022, kahit anong mas mataas na version. Then, Kent's handbook of mechanical engineering, power volume, and also HVAC equations, data, and rule of thumb. Itong mga design handbooks, ito na yung mga handbooks na ginagamit sa industry. O madami mga ano dyan, rule of thumb na formulas na proven and tested na sa industry. Then ano pa, mga supplementary textbooks natin, we have Thermodynamics by Sengel and Bowles, Thermodynamics by Pierce, and Thermodynamics by Burgard. Then for the class rules, so meron tayong attendance check. So lahat kayo ngayon ang lahat ay may 10%. So kada absent nyo, 6. Hanggang 5 lang ang pwede nyo i-upload. Kasi sa pang-anim, UU din na kita. Ayan, so makita nyo naman yung breakdown ng attendance natin. Tapos guys, with regards naman sa problem set, so lahat po tayo gagamit ng long bond paper. And since 4th year na kayo, I am not requiring you guys to do engineering lettering as long as their handwriting is level. With regards naman sa title page, much better. Marunong naman kayo nagawa ng title page. So much better is that yung class set lang yung gagawa ng title page kasi yung gagamitin ng lahat for your section. And ano pa? Ang lahat ng pieces ng exam ay ina-announce ko po ahead of time. Ngayon, kung yung student, hindi pinari, umabsent siya. Ano ba yung mga pwede siyang ma-excuse? So, syempre, sa babae, pwede disciplinarya. Sa ano naman, kanya naman, namatayan ka ng relative, namatayan ka ng alagang hayop, ano pa, kasakit ka, syempre, ayan, excuse natin. Basta ano lang, kung may excuse talaga kayong totoo, magsabi kayo ng totoo sa akin. Kasi madali lang naman akong kausap. At kung nahihiya kayo sa akin, i-PM nyo na lang sa class rep, tapos sasabihin na lang sa or mag-chat kayo sa akin through MS Team. So wala tayong group chat no, sa Messenger. Lahat ng communication po natin ay sa MS Teams. Tapos, as usual, ngayon, sir, paano sir kung excuse nga ako, makakapag-retake ba ako ng exam? No, hindi po ako nagpapabigay ng special exam or makeup exam or quiz. That is para fair sa mga classmates mo na nag-exam. So, typically kasi after kasi magpa-quiz or exam the following weeks, binibigay ko na agad yung results. Okay. Ngayon, sir, paano sir kapag hindi ako naka-exam? Ano sir, mag-score ko na sa previous exam na hindi ko na-exam? So, may tinatawag akong score proportional. So, gagawin ko, i-ratio yung proportion ko, yung raw scores nung next exam na na-take mo versus sa previous exam na hindi mo na-take. Let's say, prelim quiz, hindi mo na-take out of 10. Tapos, prelim exam na-take mo out of 16, naka-5 ka. I-ratio yung proportion ko yun para makuha yung value nung score mo sa prelim quiz. Pero, hindi pa doon. Ang actual lang score mo yung ilalagay ko sa class record ko is 60% nung na-compute natin doon. Para fair. So, parang may deduction na 40%. So, as much as possible, pumasok kayo kapag exam or quiz. Pero pag emergency talaga, okay lang sa akin. Huwag kayong mag-alala. Okay? So, yun. So, yun nga.
with regards naman sa seating arrangement, that must be in alphabetical order. So, ayoko yung zigzag, no? So, isang straight line lang with regards doon. So, with regards naman sa late kapag exam, siguro nagpapaan naman ako 10 minutes. Pero kunyari talaga, emergency din, like nasiraan ka ng sasakyan, lumigil yung LRT, ganun. I-allow ko naman siguro. Oo. Pero yun nga, kung let's say 1.5 hour lang yung exam natin, tapos 30 minutes na lang bago matapos yung exam, yun na lang ang magagamit mo, yung 30 minutes na lang, yung natirang oras mo na lang. Pero papayagan pa rin kita mag-exam. Provided mga ganung sitwasyon, pag mga emergency talaga. Tapos guys, pag nagpapa-exam kasi ako, ang mga cellphone po ay turn off or silent mode. Ngayon, paano sir kapag emergency, may tumawag? So, taas ka lang ng kamay sa akin, alam mo naman yung ring ng cellphone mo, tapos punta ka sa labas. Tapos gamit lang kayo ng black ball pen kapag sa exam. Tapos long sheets of bond papers. Ngayon sir, ilang long bond paper po ba yung pwede namin gamitin? Kahit ilan, siguro mga 10. Oo, 15, pwede na yun. Tapos i-stapler po natin. Hindi pwede yung loose pages. Kasi yung mga bag natin, laging nasa unahan. Okay? Siguro yung pera, sa wallet nyo na lang, syempre. At ilagay sa bulsa. Tapos, lahat ng bag sa harap ng klase. Tapos ito yung ating bagong rules. Ang mahuli kong cheating, 5 agad sa ERS. Ganun lang kasimple na. Wala nang warning. So, ginagawa ko naman kapag mahuhuli kong nag-cheat is, kausapin ko yung bata personally. Hindi ko siya ipahiya sa klase. Papatatawag ko na lang sa opisina ko. Tapos, ayun, kausapin ko na regarding dyan. Interviewin ko din kung bakit siya nag-cheat. So, ano ba yung mga typical cheat? Pinaka-frequently na cheating talaga is yung pinagbawalan ko mag-cellphone pero nagbubukas ng cellphone sa klase. Or sa exam time. So, yun. So, yun lang yung ating mga rules and regulations. So, yun nga, so, I think ang next meeting nyo, I hope na lahat ay meron ng index card. So, yung index card po natin is 1/4 light blue. Light blue, Tapos, ano may expected grade sa subject na ito? Yan. So, mag-leave kayo ng space kasi minsan dyan ko ilalagay yung mga scores nyo, attendance, and etc. And 1 by 1 pick. Oo. Yan. Tapos naman, with regards naman sa communication natin, sabi ko nga, wala tayong group chat. Sa MS Teams lang lahat ng chat po natin. Okay? So, yun po. Sige, so start na tayo ng ating introduction muna tayo sa air conditioning. So, we have the properties of psychometric data. So, first, we will be discussing what is air conditioning. So, air conditioning, it is the study or the process of controlling the temperature, humidity, airflow, quality, and quantity or distribution of air para ma-ensure ang comfort ng sino ba ang ma-store natin dun sa space na yun. So kumbaga sa ref-eng, ang mga i-store natin kasi mga goods, prutas, gulay, karne, di ba? Ngayon naman sa air conditioning, ang load naman natin ay typically is tao. Tayo. Kasi ang tao, nag-i-emit yan ng mga heat loads. Meron tayong sensible heat load and latent heat load. So, meron tayong 4 functions of air conditioning. So, una, palamigin ng hangin. I-remove ang heat and yung moisture content ng hangin. Then, linisin ng hangin. And lastly, to remove dust and other impurities. Yan. So, yan. So, magsimula tayo ngayon sa ano ba ang itsura ng isang HVAC system. So, syempre, meron tayong space, condition space ang tawag. Ayan. So, ang tawag natin dito is yung condition space. So, ito yung ating kwarto. Yung room mismo. Tapos, according kay Ashley, ang maintaining temperature ng kwarto, offices, is 24 degrees Celsius. Tapos, ang relative humidity daw is 50%. So, yung relative humidity, aaral natin yan sa susunod na mga lectures. Tapos yung condition space, ito mismo yung room o tinatawag ng zone na kung saan palalamigin natin yung
hangin. Okay? So, syempre, kailangan natin mag-supply ng hangin using a fan or blower. So, ito yung ating fan or ating blower. Tapos, syempre, para i-supply yung hangin na yan, kailangan natin ng outside air. Okay, at point 1, meron tayong outside air. At yung outside air na yan, typically, ang temperature range yan ay nasa 32°C sa Pilipinas. No? Kasi sa Pilipinas, kapag nag-design tayo ng mga air conditioning system, kinikonsider natin sa isang buong taon, ano yung pinakamainit o yung maximum. So yung pinakamainit, typically si 32°C, 35°C. Pero bihira naman umabot ng 40°C. Heat wave na yan pag ganun. Then sa outside air, gagawin natin, palalamigin natin yung hangin. Ang pampalamig natin dyan is chilled water. Sa mga chilled water dyan. Okay. May coils tayo, tapos may chilled water dyan. So, yung chilled water, magkaroon ng heat transfer between the coils and from the moist air, yung hangin. Okay? At ang magpapalamig natin equipment dyan, yung tinatawag natin air handling unit or AHU. Air handling unit. Ang sabihin ng AHU ay air handling unit. Air handling unit. Ang purpose niyan is palamigin lang ang moist air bago natin i-supply. Okay? Tapos yan, pagdating dyan, i-supply natin sa fan. Pero, minsan kasi, may mga times na sobrang lamig yan. Kaya minsan nag-i-install tayo ng reheater. Okay? Or, ayan, air handling unit pa rin yan. Ang ginagawa ng iba, nagkakaroon tayo ng supply air, bypass air din. So, ito yung ating recirculated air, pati bypass air. Point 1. So, ito yung ating mixing eh. Wait lang. Yan. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 4. Ayan. Then, point 5. Dito, point 5 pa rin yan. Point 5 pa rin. So, ito yung ating, ang tawag dyan is all outside air supply with recirculation and bypass system. Ayan. So, ang gagawin natin kasi ganito. Yung hangin papasok dito. Meron tayong mass of moist air, M sub N. May mass of moist air tayo, papasok sa ating outside air. Mainit yan. Ang gagawin natin, para medyo lumamig na siya at konti na lang yung load na kailangang anahin ng ating air handling unit, yung condition space kasi natin malamig na eh. 24°C na yan eh. Typical, no? Ang ating maintaining, no? Minimum 24°C. Palamigin na agad, may tayo tinatawag na recirculated air. Recirculated air. Tama yan, mag-mix yan sa outside air. Pagdating sa point 2, ang tawag na dyan ay condition, mixed air pala. Tawag naman dito ay mixed air. Okay? Sa point 2. Then, palamigin ng ating air handling unit to the means of chilled water. Okay? So, meron tayong ditong papasok ditong chilled water. Tawag dito ay chilled water supply. CWS. Pagdating naman dito ay chilled water return. Okay. Ay, baliktad pala. Pwedeng dito sa kapila. Pwede naman yan. Tapos sa chilled water supply, meron tayong pump. Chilled water pump tawag dito. Tapos yan ay pinalamig using your ating chiller. Okay? So, meron tayong chiller dyan. Yung ating chiller. Yan. So, ito naman, ang tawag naman dito ay chiller. Ang purpose naman ng chiller is to cool yung ating water. CHX ang basa dyan. Okay? Yan. Then, ano pa ba? From the recirculated air, the point 3, conditioned air na to, so malamig na yung hangin.
masyadong malamig yung hangin para i-supply natin sa conditioned space. So, painitin natin mula sa recirculated air din, mula sa 0.5. So, magkakaroon ng air mixing. Pagdating sa 0.4, ang tawag na dito ay supply air. May mga terms kasi talaga eh. Supply air. Typically, ang supply air ay nag-range ng 16C to 18C. Kaya pinagagamit ko sa design is 18 degrees Celsius yung supply air natin. Okay? So dito, hangin, moist air ang ano. Tapos, supply natin sa conditioned space. Tapos dito naman, meron tayong mass of chilled water. Yan. Tapos standard kasi natin dyan is 2.4 GPM per ton of refrigeration. Okay? Yun ang standard na ginagamit natin para makuha yung chilled water, 2.4 GPM per ton of refrigeration. So ito naman yung ating chiller. Your chiller also acts as the evaporator kasi sa mga centralized air conditioning system, bihira yung diretso siyang evaporator compressor. Yun sa mga window type. Pero sa mga malaki ng planta ng air conditioning, katulad ng mga sa mall, ayan, chiller na ang ginagamit natin. Tapos konektado sa chiller dyan, syempre, yung ating refrigeration system. Syempre, ito yung ating evaporator. Tapos, syempre, dito dadaan yung malamig. So, kailangan malamig na yung tubig na ito. Tapos, ang gagawin natin, i-compress natin yan. Okay? So, ito yung ating. So, dito manggagaling yung tubig kasi sa chilled water supply. So, dito naman yung ating refrigerant. Ito yung ating refrigerant. Dadaan sa evaporator. Ito yung ating compressor unit. Tapos, pupunta sa ating condenser unit. And papunta dun sa ating expansion valve. Okay? So, yan siya. So, siyempre, yung compressor natin, connected yan sa ating motor. Ayan. Okay? Ngayon, dito naman, ang mag-an naman dito is refrigerant. Okay? Refrigerant naman ang sa side. So, meron tayong air loop, water loop, and refrigerant loop. So, syempre, magpapalamig naman sa condenser unit natin? So, ito yung ating condenser unit, no? Magpapalamig naman sa condenser unit natin, ito yung cooling H2O na loop na nakakonekta sa ating cooling tower. Okay? So, yan siya. So, yan. So, yan. So, ganito ang flow niya. So, mainit na tubig. I-distribute natin sa tinatawag natin mechanical cooling tower. So, yan siya. Yung ating cooling tower. Tubig dyan. Tapos, ayan. Tapos may fan. Ang tawag dito ay induced drop type na cooling tower. Sa labas natin yun. Kumbaga, ang magpalamig sa moist air, may susupply natin sa space natin is tubig. O, yung chilled water. Typically, mga fan coil units ang ginagamit dyan. Tapos, ang magpalamig sa tubig is yung refrigerant. At ang magpalamig sa refrigerant, sa condenser unit natin is yung ating chilled tubig pa rin. Okay. So, meron tayo ditong pump. Ito naman ay cooling water pump. So, yan. Tapos, syempre, katulad yan, for example, ayaw mo sa chilled water, ulit yung tubig. No? So, malaki tayong may supply na, may tayong valvula, so ito yung ating water supply. Ganun din sa ating cooling tower. Meron tayong water supply din. Ayan. Okay? Tapos, ano pa? Ngayon, anong magpalamig naman sa sa cooling tower? Ang magpalamig naman sa cooling tower, hangin na ulit. Ang magpalamig sa cooling water is yung hangin ulit. May mass of air ulit. So, aaralin natin yan lahat hanggang matapos ang semester na to. Yung lahat ng loop dyan. Mass of air. Yan. Mula sa air handling unit, padating sa chiller, padating sa refrigeration system na nakaaral na natin, standard B4, pati doon sa cooling water. So, yan lang naman ang mga basic introduction sa ating air conditioning systems. Okay? Then, may mga types of air conditioning system tayo. So, we have the window type air conditioning system. Ito yung nakikita natin, typically sa kwarto. So, we have the condenser coils, evaporator coils,
the expansion valve, and the compressor unit. As you can see naman, fitted siya into a single box. So may evaporator coils, pati condenser coils po yan. So pag yung schematic natin yan, ganito yung itsura niya. So may tinatawag tayong damper. Ang purpose ng damper is to control the volume flow rate of air. Oo. Okay? So yun. Tapos, may tinatawag din tayong split type. So ito yung ano lang, maraming evaporator, tapos isang condenser typically sa isang building, let's say hanggang 4th floor. Kada zone or kada condition space, lalagyan mo ng evaporator unit. Yun yung itong sinasabi ko. I-install natin yung evaporator sa loob mismo naman. Tapos yung condenser, siyempre, sa labas yan. Okay? Typically, 3 condenser, tapos 5 ganyan. Tapos depende pa. So ito yung ating split type, no? Sa ibang bansa. So sa ibang bansa kasi may heating system. So kaya may furnace siya. Pang-init siya, may heating coils sa loob. Tapos sa air conditioning unit natin, may cooling coils din siya. Tapos ang ginagawa dyan, sinusupply natin sa mga rooms. So matitawag tayong ducting. Okay? Ayan. Tapos may tinatawag din tayong ductless na split system. So pwede siyang single zone, 2 zone, or 4 zone. Depende. So isang condenser, tapos 4 na zone na siya. Pwede rin sa isang kwarto, 3 ganyan. Ganyan yung mapapansin mo sa mga offices. Okay? Yan. Then, also we have the package type air conditioning unit. So ito yung nakikita natin dyan sa MIP. Pwede mang gumagana. Yung malaking ganyan. Pati, yan. Ang tawag dyan ay package type. For medium capacities, which load ranges from 5 ton of refrigeration to 20 ton of refrigeration. Yan. Mas malaking ano siya, load. Also, we have the centralized air conditioning units. Most likely, ang mga centralized ay tawag dito, mounted siya sa taas, and also for restos and malls. Also, we have the rooftop units, yan, sa mga, ganyan din, sa mga ano rin, sa mga malls din. So sa RTE, yung tawag naman dyan ay rooftop units. So most likely, nilalagay yan sa building roofs. Yan. Tapos may tinatawag din tayong fan coil unit naman. Ang purpose naman ng fan coil unit is mag-distribute tayo ng hangin. Ang magpapalamig naman sa hangin ay chilled water. Mas may blower doon. Okay? Yan. Tapos, also we have the ventilation. It is any means of supplying air to conditioned space. It's any mechanical means of supplying air to conditioned space. So ayan. So, ang ginagawa dyan, ang tawag dyan ay ducting. Normally, ang ducting ay rectangular, dito ay circular duct ang gamit. Oo. So ayan. So itawag na air distribution center kung saan i-distribute natin yung hangin throughout. So let's say ito ay ibang kwarto ito, ibang kwarto din itong mga ito. Okay? So yan. Tapos ano ba yung mga basic HVAC equipment? So una muna, we have the fans. Yun yung alam sa fluid machinery. So may dalawang klase ng fan sa industry. We have the axial fan and the propeller fan. So magkaiba yan. So sabi yung centrifugal fan, may siyang housing o metal scroll. Yan. Tapos naman, pag axial, propeller type, kaya naman itsura niya. Ito itsura pag centrifugal, ang gusto ko lang familiar lang tayo sa mga itsura niya. Ito naman itsura niya pag axial or propeller fan. Propeller shape yung ating blades. Yan. O mapapansin mo sa blades din magkaiba. Pag centrifugal plan, no? Parang triangular, no? Parang trapezoidal. Kapag naman sa axial propeller fan, edi yung parang fan blade talaga. Tas ang fan drive, depende sa fan drive. Pwedeng direct drive fan, directly connect ka sa motor, or belt drive fan. May belt system tayong i-consider. Tapos also, we have what we call the air handling unit. So sa air handling unit, kasama na dyan yung cooling element, damper, fans. Kung may heating, kung sa ibang bansa, meron tayong heating coils din. Ang tawag dyan ay air handling unit. Okay? And also, we have the damper. Sabi ko nga, ang purpose ng damper is to control the volume flow rate of hangin. Tapos meron yung angle na kung saan na-adjust siya para maano yung volume flow rate ng hangin. Tawag dyan ay damping. Plus also, we have the chillers. Ang chiller, nandiyan na yung compressor, evaporator, and condenser. Ang purpose lang yan ay mag-produce ng chilled H2O. So may mga types din tayo ng chiller, no? Katulad nito sa picture, we have the centrifugal or rotating chillers.
Tapos also we have the absorption chillers. Ayan. Tapos also sa HVAC, alam natin yung mga compressor, no? Ang purpose ng compressor is to increase the pressure and temperature of the refrigerant. Oo. Sa ating compressor unit. Increase talaga ang pressure. So meron tayong 4 na klase ng compressor. Reciprocating, screw type, centrifugal, and scroll type. So ang pinaka-common talaga na compressor sa air conditioning systems natin is yung ating scroll type na compressor. Okay? So yan, ganyan ang itsura ng ating reciprocating compressors. Ito naman pag scroll type na compressor. Dito naman pag screw o rotary compressor. Tapos ito naman kapag centrifugal compressors. Okay? Then also, we have the expansion valves. Ang purpose niyan ay pressure reducing. Di ba ang tawag sa expansion valve natin ay pressure reducing valve to decrease the pressure of the refrigerant. So, dadalhin natin isa sa ating evaporator unit. Okay? Tapos may dalawang klase ng expansion valve sa HVAC. You have the TXV, the thermostatic expansion valve, ayan, for small large tonnage systems. And also, we have the electronically controlled expansion valve or EXV. So, isa, TXV. So, ang set point ng TXV ay laging 15 degrees Celsius above boiling point ng refrigerant. Ito naman, automatic siya nag-a-adjust ng flow. Kasi dalawang purpose ng valve. To reduce the pressure and also to control the flow of the refrigerant. Ito naman, pag electronically na siya, kasi sense na agad, automatic na siya. Okay? Then also, sa condensers, may dalawang klase tayo ng cooling system sa ating condenser. Pwedeng air-cooled or water-cooled. So, pero yan sa malls, air-cooled ang ginagamit natin. Pero, pwede naman yung water-cooled na kung saan may tubig na dadaan. Ito naman ay shell and tube design. Ito air-cooled condenser, ito naman ay tube-type condenser. Shell and tube siya. May ano siya, may refrigerant na dadaan, tapos meron namang condensing water. Okay? Tapos syempre, we have also the evaporators. Parang siyang, ano siya, sa bagay, ang evaporator at condenser ay types of heat exchangers. So may dalawang klase. We have the direct expansion evaporator. Mas mababa yung refrigerant dyan na kailangan i-consume. So also, we have the flooded refrigeration, evaporator. Kung saan, yung refrigerant natin ay nakababad siya. Pero mas maraming refrigerant. Kumbaga, kapag direct expansion, typically direct expansion yung ginagamit natin. Kasi pag flooded, nakababad yung refrigerant dyan, na-stuck, tapos may chilled water na lang tayo. Yan. Tapos also, we have the air distribution systems. So generally, may dalawang klase tayo ng air distribution system. So we have the constant air volume system. Ito yung mga typical na inaaral natin. Pero kung gusto mo talaga, yung talagang pinaka-latest na ngayon, yung mga BFD, yung variable air volume system, na kung saan yung speed ng fan is nagbabari o yung flow rate ng hangin is nagbabari depende sa temperature ng hangin sa bawat kwarto. So yung zone, ibig sabihin ng zone, yun yung sa kwarto, bawat kwarto. May outside air, may exhaust air, may cooling coils din tayo, may preheating coils din. Ayan. So yung constant air volume force, ang pinagkaiba nila for small buildings, as yung variable air volume systems for multiple zones or rooms. Ayan. So, ganyan ang itsura naman pag variable air volume system. May pampasok sa baba yung supply air, meron tayong fan, tapos may cooling coil, tapos heating coil din. Masyado kasi malamig pag cooling coil eh. Pag heating coil naman, kung gusto mo init ng hangin. Kasi winter condition siya. Kapag winter conditions, patay mo rin yung cooling coil. Heating coils naman ang ating isusupply. Tapos meron tayong mga dampers, iko-control natin yung volume flow rate ng hangin. Then paglabas sa ating mga bawat kwarto, i-return din natin yung hangin kasi kapag naano kasi yung kapag kasi nag-stay yung hangin sa kwarto, pwede ito mag-build up ng mga carbon monoxide, ganun, carbon dioxide, yan. So, return din natin siya. Okay. Tapos meron din siyang bypass air, kita nyo. Ito bypass air. Then ano pa yung mga miscellaneous units natin for an HVAC? We have the air filter. Ang purpose ng filter, syempre, i-filter yung mga contaminants. Okay? At ano yan? Napapalitan naman yan. So, efficiency, major efficiency, high efficiency. Ito, electrostatic precipitator na ito.
Tapos may mga fixtures din tayong tinatawag sa HVAC. We have the grills, ayan. Diyan nag-aano ng airflow. Also, we have the register, simula din ng grill siya. Pero typical nasa ibaba ang mga register. So, typically kasi ano yan, pang ano, outside, pang ano, return air. Kasi we have the diffusers naman. Halos pare-pares lang naman sila ng gamit, yung grills, registers, and diffuser. So, ang purpose lang yan, magkaroon ng adequate airflow sa ating room. Okay? So, GRDs ang tawag dyan. Tapos bilang isang HVAC engineer, kapag magko-commission ka ng isang HVAC project, syempre, kailangan itong apat na ito for project management. Una, syempre, ikaw yung magde-design. Tapos, syempre, kayo yung magko-construct or commissioning of the design. Then, syempre, hindi lang pwedeng commissioning. Maintenance, may tinatawag tayong preventive maintenance na kung saan hindi pa nasisira yung ating mga equipment. Iisipin mo na kung paano siya masisira. At i-mitigate mo ano yung mga ways para hindi agad-agad masira ang ating mga equipment. And syempre, may tinatawag tayong retrofit. Pag retrofit naman, kapag sinabi kasi guys na retrofit sa isang equipment, kumbaga may existing na tayong equipment o planta na chiller, may existing na. Ang gagawin natin, i-improve na lang natin yung efficiency or papalitan natin ng, hindi natin papalitan. Dadagdagan na lang natin ng isa pang equipment para i-improve yung ating yung efficiency ng isa pang ng previous equipment o yung old equipment. So, retrofitting ang tawag. Siyempre, pag magko-commission ka ng HVAC project, ito yung mga in order sa design. So, hindi na kayo mag-alala, hindi kayo makipagde-design dito kasi air conditioning topic ito. Magde-design kayo sa IPE, yung Industrial Plant Engineering. So, una kukunin muna yung mga cooling loads. So, ano ba yung mga cooling loads sa isang space o sa zone? Yung conduction sa walls, sa windows, sa flooring, sa basement, yung heat load ng tao, sensible heat and latent heat load, yung lightings, ayan. Tapos yung ductwork naman, magsa-sizing tayo ng duct, then magsa-select din tayo ng fan. Then yun nga, magka-calculations tayo involving air conditioning, yung sa air distribution. And afterwards, from the air loop, pupunta tayo sa water loop naman, or chilled water loop. Chiller naman, isa-select natin yung size ng evaporator o yung chiller. Then from the chiller, punta naman tayo sa refrigerant loop, isa-size natin yung compressor, yung pipings, pati yung condenser. Then, sa heat rejection loop naman, yung sa cooling tower selection naman, isa-size naman natin yung cooling tower. Na when you say size, it doesn't mean na dimensions sa air conditioning. Pag sinabing sizing, typically in power units, horsepower, example, ano ang size ng chiller na to? Ang sagot dyan ay 50 tons. Yan, ganun ang mga sizing. Tapos syempre, after yung site selection, ipi-place natin yung equipment in proper order. Tapos meron tayong HVAC piping, then yung water tank selection, syempre yung electrical and control systems ng HVAC natin. And lastly, we have the preventive maintenance. Okay? And syempre, sa isang HVAC company, meron tayong organizational chart. So we have the service manager. Typically, ang service manager is an engineer. Ayan. Then we have the administrative assistant. Ayan. And sa isang business side na ito. Then we have the salesperson. Kaya ano siya, sales engineer. As we have also the field supervisor. Ito yung sa mga maintenance. Kunwari, sa DEXO, sa mga malls. Isang field supervisor. Tapos may mga hawak ng technician. Magre-repair kayo ng cooling tower. And also we have the dispatcher. Ayan. So yan lang naman ang ating para next week. Di-discuss ko na ngayon yung mga properties of cyclometric air. Lahat yan i-discuss ko next week. Mas magpo-proceed tayo sa calculations. So dapat next week din ay meron kayong dalang calculator at steam table. Pinakamalaga sa akin yung steam table. So no steam table, lalabas sa klase as usual. Okay? So yun lang po. Thank you.